Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So, tayo po ay nasa episode 39. Medyo mahaba-haba na rin po yung ating nararating. So, ang topic po natin ay ating pagpatuloy regarding dun sa ano ba yung response ng mga sinners para sa kaligtasan na ginawa ng Diyos. So kung titingnan natin, dalawang bagay na po yung napag-usapan natin at ang unang response ng mga tao, yung tugon ng mga tao sa ginawa ng Panginoong pagliligtas para matanggap natin yung kaligtasan, kinakailangan nating manampalataya. So manalig. So nakita natin na iniuutos ng Panginoon o iniuutos ng Diyos na manalig tayo sa Kanya at sa Kanyang isinugo. Kaya nga sa atin, naniniwala tayo do sa ang pinananaligan natin, ito yung ating Diyos na tagapagligtas at Diyos na lumilikha ng lahat ng bagay. So, nakita rin natin na napag-aralin din natin yung mga benefits ng pananampalataya at paano manampalataya. At dito, nakaraang topic natin, pinag-usapan natin yung baptism. Sorry, ito yung repentance. Dahil, iniuutos din pala ito ng Diyos yung ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay magsising lahat at manumbalik sa Kanya o tumalikod sa kasalanan. So, napansin natin na mahalaga po ang malaman natin kung ano ba yung mga kalooban ng Ama kasi sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng kanyang Amang nasa langit. Kaya sa atin ang dinidiscover po natin ano-ano ba yung mga kalooban ng Ama para tayo makapasok sa kanyang kaharian at nakakadalawa na po tayo. Ito po yung manampalataya at tayo po ay manalig. So, another thing na kailangan nating malaman at, bilang tugon doon sa sa ginawang pagliligtas ng Panginoon ay walang iba kundi itong bautismo. So, tinuturo sa atin ng banal na kasulatan at, iniuutos din ng Ama na tayong lahat ay mabautismuhan. Ang isang, katunayan, ang Panginoon ay nag-undergo po sa water baptism na pinag-uusapan po natin o yung bautismo na pinag-uusapan natin dahil sa para matupad yung kalooban ng Ama. So, ang Panginoon po ay hindi makasalanan para siya ay linisin sa pamamagitan ng bautismo. Kasi nung dumating po ang Panginoon, si John the Baptist ay inutusan ding magbautismo para sa mga Hudyo para sa ikalilinis ng kanilang mga kasalanan. At ito po ay bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga nung dumating ang Panginoon, siya ay nagpabautismo rin bilang isang Hudyo, pero hindi bilang isang makasalanan. So, ang Panginoon po ay nagpakita ng tamang klase ng bautismo. Hindi po ito binyag o hindi po ito isang ritual lang. Ito po ay isang, pagtugon doon sa mahalagang bagay na dapat nating gawin para matanggap natin yung kapatawaran ng kasalanan at higit sa lahat yung pagkakaroon ng kaligtasan. So, ang Panginoon po ay nag-undergo rin sa water baptism, nagpasakop din siya po rito. Kaya ang sabi doon sa excuse me, Matthew chapter 3 verse 15, ito po ay nung ang Panginoong Hesus ay lumalapit kay John the Baptist sa verse 13 kasi po, umpisahan ko po sa verse 13. Dumarating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo at tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus at sinabi, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat mong bautismuhan. So mapapansin natin, kilala na ni John the Baptist itong ating Panginoon na nagpapabautismo sa kanya. Ang sabi nga niya, bakit lumapit ka? Tumutol si Juan, sabi, bakit lumapit ka pa sa akin?
bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat mong bautismuhan," sabi niya. Kasi alam ni Juan na itong ating Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Sa verse 11 sabi rito ay, si John the Baptist ay ano, pinakilala ni, ang Panginoon na dumarating na kasunod niya. Sabi sa mga Hudyo, "Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi." Ito po yung baptism ni John. Kaya nga tanda ito ng pagsisisi. Ngunit ang isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan kaysa sa akin. At ang tinutukoy niya rito po ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ngunit ang sabi dito, may darating na kasunod ko, mas makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat maging alipin niya at babautismohan kayo sa banal na espiritu at sa apoy, tulad ng isang taong, nagtatahid upang ihiwalay ang ipa sa butil at ilagay niya ang mga butil sa bodega o kamalig at ang ipa naman ay susunugin sa apoy na hindi namamatay. So kung titingnan natin sa pagpapatuloy, eto na nga yung senaryo na ang Panginoon ay lumapit kay John the Baptist. Ang sabi rito, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea. Pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Tumutol si Juan at na mabautismohan si Jesus at sinabi, "Bakit nagpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo." Sa verse 15, ito po yung main text natin. Pero sumagot si Jesus, "Hayaan mong mangyari ito sa atin ngayon, dahil ito nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag si Juan. So natatandaan natin, ang hinahanap natin ay yung mga kalooban ng Diyos na dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng kapatawaran sa ating kasalanan. So nakita natin na ang Panginoon ay kinumpirm niya na ang bautismo ay kalooban ng Ama na dapat isinasagawa ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon. Lalong higit yung, mga makasalanan upang sila ay mapatawad sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa tubig ng bautismo. Kung natatandaan natin, ang Panginoon po ay walang dapat pagsisihan, kaya nga nung nagpabautismo ang ating Panginoon, siya ay bilang example ng mga followers niya. Kaya nga po may pagkakaiba po yung, nabautismuhan at hindi nabautismuhan. Marami pong naniniwala sa Panginoon na hindi sila nagpabautismo. Pero itong mga nagpabautismo ang tinutukoy niya na kabilang sa kanyang mga pinapaging banal o binilang niya sa kanyang kaharian o sa kanyang katawan. Kaya nga sa atin, lahat po tayo ay nananampalataya. Lahat ng tao ay may iba't ibang klaseng pananampalataya at ang lahat ng tao ay puwede ring magsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit kung ito ay hindi mapuputol yung ating lumang pagkatao sa pamamagitan ng bautismo, so ang pagsisisi natin at pananampalataya natin ay walang epekto. So hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang bautismo po ay hindi ito yung magliligtas sa'yo, ang magliligtas po sa atin ay ang Panginoon. Subalit kailangan mong matanggap yung pagliligtas niya sa dako ng bautismo. Kaya nga po sa atin, kung tayo ay naniniwala sa Panginoon, ang isang, dapat mong gawin ay, sumunod sa kalooban ng ating Ama. At isa sa kalooban ng Ama itong pagpapabautismo. Kaya sabi ng Panginoon, "Hayaan mong mangyari sa atin ito ngayon, dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." So nakita natin mga kapatid, ang bautismo ay kalooban ng ating Diyos, hindi po ito kalooban ng pastor o anumang religious group. So ito po ay isang, ah, requirements o ang para sa akin nga ito ay isang very essential ng na requirements ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So binibigyan niya tayo ng katiyakan dito sa mga bagay na ito.
Alam naman natin na ang pag-ibig ng Diyos ay, unconditional. Subalit ang kaligtasan po is, conditional. Kinokondisyon po tayo ng Panginoon. Kung gusto nating maligtas, kinakailangan natin sumunod sa kanyang kondisyon. So, yung kanyang kalooban. Kaya nga sabi rito, una, manampalataya ka, pangalawa, magsisi ka. Ito nga yung pangatlo, ang sabi, magbautismo ka. Kaya nga po tayo, ang hinahanap natin sa Biblia ay yung mga salita ng Diyos na nagtuturo sa atin paano tayo magkaroon ng kaligtasan. At mahabang pag-aaral po itong ating ginagawa na ito at nakikita natin dito yung confirmation po ng mga, ah, natutunan natin yung confirmation po ng ating, ah, knowledge para magkaroon ang buhay na walang hanggan. So, nakikita natin po nakasulat lahat sa banal na kasulatan. Hindi po ito nakalihim, hindi lang po ito nakikita ng iba dahil kokonti po yung nagsasaliksik ng mga bagay na ito para makita natin kung ano-ano ba yung dapat nating gawin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At isa po itong mga bagay na pinag-uusapan natin ngayon. So, hindi po ito binyag na katulad ng ginagawa ng ilan. So, natatandaan natin nung maliit, binibinyagan po tayo dahil ang mga magulang po natin ay naniwala sa mga aral na meron tayong minamanang kasalanan. At higit sa lahat ay, ang mga baby natin nung bininyagan ay wala silang tutol sa ginagawa sa kanila. Kaya nga nung lumaki tayo, hindi natin namamalayan, hindi man tayo nadoktrinahan, hindi naman tayo naturuan, tayo po ay naging kabilang sa isang relihiyon dahil sa binyag. So therefore, nakikita natin ang pagbibinyag ay isang paraan ng pagpaparami nila para hindi na sila mahirapang mag-evangelize o maghatid ng mabuting balita para matutunan mo, para ikaw ay makapag-decide kung saan ka ba, maglilingkod o kanino ka ba group na sasama. So, alam naman natin ang Panginoon ay nag-establish ng church dito sa sanlibutan at yung church na yon, ito yung mga tao, hindi po ito building, hindi po ito isang, templo kundi isang grupo ng mga taong mga nangabautismuhan. Ito po yung mga taong nagkaroon ng pananalig at ipinakita yung kanilang paniniwala, pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod nila sa utos ng Panginoon at isa na nga itong utusan tayong magsisi at utusan tayong magpabautismo. Kaya nga po tayo once na tayo ay, nakakilala sa ating Panginoon, natuto po tayo sa kanyang mga salita. Ang unang nangyayari kasi, nakakarinig tayo ng mensahe ng salita ng Diyos at dahil sa mensahe na yon, sisibol yung ating pananalig at sa ating pananalig na yon ay, makakasunod tayo sa Diyos sa pagsisisi kasi kilala natin ang Diyos na nag-uutos sa ating magsisi. And therefore, kapag kaya mong nakapagsisi ka na, mas lalong higit na kaya mong tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. Kaya nga ang pagsunod sa pambautismo ay pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya nga po tayo, ang mga taong hindi sumunod sa bagay na ito ay lumalabag sa kalooban ng Ama. So, sa aklat ng Lucas chapter 7 verse 30, meron pong mga eksperto at tinatawag na, tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sila po ay mga nagsitangging magpabautismo at ang sabi po ni Lucas ay, ang mga tumatanggi ay ang di sumunod sa bautismo ay tumatanggi sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mako-confirm natin ang bautismo pala ay kalooban ng Panginoon. So, basahin ko po sandali do'n sa, Luke chapter 7 verse 30. Ang sabi rito, "Subalit tinanggihan nila ng mga Pariseo at ng mga iskriba ang layunin ng Diyos sa kanila sapagkat hindi sila nagpabautismo kay Juan." So, mapapansin natin dito si Juan pa lang ang
John's Baptism pa lang ang pinag-uusapan dito ng mga tumanggi na sila do'n, how much more yung Christian baptism. So, ibig sabihin ang bautismo ay isang utos ng Diyos na hindi natin dapat tinatanggihan. Remember itong mga Pharisees and scribes na ito, they're expert of the law, pero hindi sila sumusunod sa kalooban ng sinusunod sila sa batas, pero hindi sila sumusunod sa Diyos. At kapag, ang Diyos ang sinuway natin, so alam natin na merong mga bagay na hindi tayo makakamit, especially yung pagkakaroon ng kapatawaran ng kasalanan. So kung titingnan natin, maraming tao ang ayaw magpabautismo at maraming, grupo na hindi po naniniwala dito. Kaya nga kung tayo po ay magsasaliksik ng banal na kasulatan, maliwanag po rito kung bakit kinakailangan natin magpabautismo para matupad ang kalooban ng Ama at hindi natin ma-violate ang kalooban ng Ama kung hindi tayo magpapabautismo. Yung Ama ang may-ari ng langit na siyang lumikha, na siyang, pupuntahan ng sino man. Kaya nga kung tayo po ay hindi susunod sa may-ari ng langit o hindi tayo susunod sa Ama, sa mga kalooban niya na dapat nating gawin, so ano kaya magiging kalalagayan natin? Makakapasok kaya tayo sa may-ari ng langit o sa kanyang tahanan nang hindi sumusunod sa kanyang kalooban? So isang tanong po sa atin 'yan na dapat nating malaman ang tamang sagot at kung may sagot kayo, siguro ang the best na sagot niyo, mas gugustuhin niyong sumunod sa kalooban ng Ama kaysa hindi makapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga po dito sa ating ginagawang pag-aaral, alam natin ang bautismo ay napakahalaga pagdating sa pagkakaroon ng kaligtasan. Ito ay inihalimbawa ng ating Panginoon sa Matthew 3:13, yung binasa po natin kanina. Ang Panginoon po ay nagpabautismo dahil ito yung nararapat niyang gawin. At higit sa lahat, ang Panginoon, tandaan natin, siya po ay isang Hudyo. Kaya nga yung unang utos ng Diyos na magpabautismo kay Juan ay para sa mga Hudyo bilang paghahanda sa ating Panginoon. Sabi ko nga kanina, ang Panginoon po ay hindi kinakailangang magsisi kasi hindi naman po siya nagkasala. Pero siya ay nagpabautismo para maging example ng kanyang mga followers. At ang maganda rito, pinakitaan tayo ng tamang klaseng bautismo. Ito po ay isang paglulubog sa tubig. At nung time na yon ay sabi nga, lumapit si Jesus sa ilog ng Jordan. So alam naman natin, sa Jordan ay merong malaking river doon, tawag doon Jordan River. At enough siya para siya ay ilubog doon. Magkaiba po ang baptism kaysa binyag. Ang baptism po ay idinidip. Ang ibig sabihin ng baptizo sa wikang Grego ay to dip o ilubog at ang wisik-wisik naman na ginagawa ng binyag, ito po ay rantitso. Kaya nga po sa atin, kung ang Biblia ay inuutusan tayong magkaroon ng sprinkling o rantitso po nakasulat, so okay lang na magpawisik lang tayo o magpapuring, magpabuhos. Pero hindi po natin makikita sa banal na kasulatan, sa wikang Grego yung rantitso, wala po doon at wala ring sprinkling na tayong mababasa sa wikang Ingles na o kaya ay pouring o bubuhusan. So dito po ang ini-illustrate ng ating Panginoon na klase ng baptism is to dip o ilubog o para bang to immerse. Kaya nga po tayo ay kung tayo tutugon sa tamang klase ng bautismo, ang dapat pala nangyari sa atin ay tayo po ay nailubog, tayo po ay na-immerse at, ito po yung nangyari sa ating Panginoon. So, napakaganda ng example na ipinakita ng Panginoon. Siya ang lumapit, hindi po ang magbabautismo ang nalapit sa kanya. So, maraming tao ngayon na hindi po nagkukusang magpabautismo. Sa halip, ah, inaaya siya ng mga, gustong magbautismo sa kanya. Dito po ang tamang bautismo ay nasa tamang,
pamamaraan. Dapat ikaw po yung lalapit o ikaw yung magkukusang loob na lumapit doon sa magbabautismo sa'yo. Kung inaakala mo ito'y mahalaga, ikaw yung magde-decide para ikaw ay magpabautismo, hindi po yung tao na nagtuturo sa'yo o yung ibang tao na nag-e-encourage sa'yo. So, dito po dapat ay kusang loob tayong lumalapit. So, mahirap po na ang bautismo natin ay naimpluwensyahan ng mga barkada, naimpluwensyahan lang ng kasiyahan o naimpluwensyahan lang ng mga bagay na nakakalugod sa'yo. So, dapat ang nakakaimpluwensya sa'yo ay yung iyong pananampalataya, pagkilala sa Diyos na tinatanggap natin sa tubig ng bautismo. So, mahalaga po na ito ay alam natin na iniutos ng Diyos. So, iniutos din ito nung Panginoon mismo. Kaya nga ang Panginoon ang unang gumanap ng baptism para sa mga Christian. And then iniutos niya ito bago siya umakyat sa langit. Ito yung tinatawag na Great Commission. Kaya nga doon sa Matthew 28, verse 19 to 20, ang sabi ng Panginoon, kaya humayo kayo at gawin niyo alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So after po ang Panginoon ay muling nabuhay, siya'y lumapit sa mga alagad. Sa verse 18 nga po ang sabi ron, siya'y lumapit sa mga alagad at kanyang sinabi, lahat ng kapangyarihan maging sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko at ako'y makakasama niyo hanggang katapusan ng wakas. So mapansin natin dito, ang nag-uutos na ngayon sa atin ay isang makapangyarihan sa lahat, maging sa langit at sa lupa. Kung iniuutos ng Diyos Ama dati na magpabautismo ang lahat ng mga Hudyo, dito naman lahat tayo ay inuutosang maging alagad ng ating Panginoon. Kaya nga sa paghayo ng mga apostles, marami pong mga Gentiles, mga Hudyo, ang nanampalataya at mga nangabautismuhan. Ayon nga po doon sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, araw-araw ay meron silang nababautismuhan at 3,000 ang idinadagdag kada araw. Imagine natin yung gaano kabisa at gaano ka-powerful yung message ng gospel that time. 3,000 ang nako-convert everyday. Imagine natin. Ay ngayon, sa isang taon na siguro ang nako-convert ko sa loob ng isang taon siguro mga 4 lang, 5. Isang taon yun. Napakahirap po ngayon ang ipangaral ang mabuting balita. Kasi ang dami pong kinahuhumalingan ng tao, ang dami pong hindi po seryoso sa kanilang espirituwal na pamumuhay. Marami pong nakarinig na pero hindi po nakapanatili. So minsan nakakalungkot pong isipin na ang daming tao na hindi nagpapahalaga sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga nung time na ang mga apostles ay nangaral sa unang pagkakataon, sabi sa Jerusalem, nung araw na yun ay merong 3,000 katawan na nagpabautismo at idinadagdag sa kanila ang mga inililigtas. Dinadagdag sa kanila ng Diyos ang mga inililigtas bawat araw. So, ibig sabihin, after ng baptism at consider na yung 3,000 ang idinagdag sa unang mga mananampalataya. Ito sa mga alagad at mga tao do sa upper room. May mga babae at lalaki rin po roon. Dinagdag sa kanila ng Diyos ang mga nililigtas. Sino po yung idinagdag na yun? Yung 3,000. Kaya nga, ano yung nangyari sa 3,000? Sila po ay matapos makapakinig ng salita ng Diyos. Sila po ay nabagabag ang damdamin. Nanampalataya sila actually. And then nagtanong sila sa mga alagad, ano Panginoon, mga kapatid, ano yung dapat naming gawin? So sinabi ni Apostle Peter, pagsiyan niyo taligdan na yung kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus upang kayo ay
patawarin. So, mapapansin natin, ang kasalanan puwede natin pagsisihan. Every time na tayo magsisisi, nagdadasal tayo para tayo patawarin. So, hindi po inilingid ng Panginoon kung paano napapatawad ang isang kasalanan. Ang sabi ni Peter, "Pagsisihan niyo talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus." Kung titingnan natin ay parang conflict. Tandaan natin, si Peter po nagsasalita dito at after na si Peter ay bigyan ng sa kanila espiritu ng Diyos, so sila ay nag-utos ding magpabautismo yung mga tao. Bakit? Sa pangalan ni Jesus. Kasi po do sa Great Commission na tinatawag, ang Panginoon po nagsasalita ron. At ang sabi ng Panginoon, bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito po sa Acts chapter 2, ang nagsasalita rito ay si Pedro. Kaya nga sabi niya, magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus. So, kung titingnan natin, bakit nabanggit ni Apostle Peter yung bautismo sa ngalan ng ating Panginoong Jesus? Ibig sabihin sa teaching ng ating Panginoon. Ano ba yung teaching ng Panginoon? Yung magpabautismo kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kasi that time meron pong baptism si John. Kaya dapat yung baptism ni Jesus ang matanggap ng bawat isa, hindi yung baptism ni John. Kasi yung baptism ni John bilang tanda lang ng pagsisisi. Ang baptism ng Panginoon bilang sa kapatawaran ng kasalanan. So dapat alam natin ang senaryo na yan para pag may nagtanong sa atin, bakit pastor? Ba't sabi ni Peter sa pangalan ni Jesus? Ba't sabi naman ni Jesus sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? So wala pong problema sa bagay na 'yon. Ang itinutukoy lang do'n ni Peter, magpabautismo kayo sa teaching ng ating Panginoon. Ibig sabihin, doon sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesus na sabi, magpabautismo kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, hindi po malabo 'yon. Kaya nga kung alam natin na dapat pala tayong mabautismuhan at, magkaroon tayo ng pagsunod o pagkilala doon sa mga kalooban ng Ama. Kaya nga maliwanag dito ang pagbabautismo ay isang kalooban ng Ama at yung Ama na yan ay, tinugon ng ating Panginoon. Siya muna ang nagpabautismo na tinatawag na Christian baptism. Kaya nga after na ang Panginoon ay nagpabautismo, dito po siya ay naging example ng mga taong sumusunod sa kanya. Ang tawag po sa mga taong sumusunod sa kanya ay Christian. At maraming tao nagke-claim they are Christian, but they are not true followers of Christ. Ang totoong followers ni Christ, ito po yung tinatawag na Christian. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa 11:27, isang taon silang namalagi doon sa and then tinawag ang mga alagad ng mga Kristiyano. Tinawag yung mga tagasunod ni Kristo ng mga Kristiyano. Ibig sabihin ang Kristiyano po na tinatawag din, ito po yung mga taong sumunod sa kalooban ng Ama, sumunod sa iniuutos ng ating Panginoon, at isa sa mga sinunod nilang palatandaan na sila'y Kristiyano sila ay nagpabautismo. So mga kapatid, marami pong nananampalataya na hindi nagpapabautismo. Marami pong, nagsisisi na hindi nagpapabautismo. So, kung sa atin para maging safe tayo, mas safe yung nasusunod natin kung ano-ano ba yung kalooban ng Ama. Maraming dahilan kasi kung bakit ayaw nilang sumunod sa ating Panginoon, lalo higit sa bautismo ang tawag nila, ikaw ay magiging miyembro nila. So, yun po kinatatakutan ng iba. At ang baptism po na tinuturo ng iba ay parang membership lang.
Sorry po, excuse. So, dito po sa atin, ang bautismo ay tinuturo natin para tayo ay makatugon sa kalooban ng Ama. At higit sa lahat, makarating tayo sa buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, very essential po ang baptism. Pag-aaralan po natin sa susunod yung mga iba pang details para sa kung ano ba ang baptism, ano ba ang kahalagahan nito, at ano yung sinisimbolo nito, at sino yung mga karapat-dapat bautismuhan. Kaya sa susunod na episode natin, magkita-kita po ulit tayo. So, pasensya na po kayo, medyo inuubo pa rin ako. At hopefully sa susunod na pag-aaral, wala na ito para magsalita po ako ng maayos. So, pasensya na po. At sa hanggang sa muli, naway pagpalain kayo ng ating Panginoon at ang kapurihan ay sa Kanya lamang. God bless po sa ating lahat.